sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. COVID-19 positivity rate sa National Capital Region ngayon, pinakamababa na sa nakalipas na halos 4 na buwan. Hataw Balita. Bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Paeng, umabot na sa 156. Hataw Balita. Planong pagpapatuloy ng search and rescue operation sa 17 pang mga nawawala sa pananalasa ng Bagyong Paeng, dedesisyonan ngayong araw. Hataw Balita. Kadiwa Stores muling inilunsad sa gitna ng nagtataasang presyo ng bilihin. Hataw Balita. Office of the Vice President nagsagawa ng bayanihan relief operations para sa mga nasalanta ng Bagyong Paeng sa Cavite. Hataw Balita. At Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. binigyang diin ang pagpapalakas sa sistema pagdating sa disaster preparedness at response. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, bumaba sa 8.9% ang COVID-19 positivity rate sa National Capital Region as of November 2, 2022 ayon sa monitoring ng Okta Research Group. Mula ito sa dating 10.7% noong October 26 at pinakamababa sa nakalipas na halos 4 na buwan o mula noong July 4. As of October 31.65 naman ang reproduction number o bilang ng nahahawa ng bawat isang COVID-19 patient, habang negative 35% ang one-week growth rate. Bumaba din sa 269 ang arawang kaso sa rehiyon as of November 3. Katumbas ito ng average daily attack rate o ADAR na 1.87 sa kada 100,000 populasyon. Ayon sa Okta, kapag nagpatuloy ang ganitong pagbabang trend, posibleng bumaba na sa less than 100 ang arawang kaso sa NCR sa katapusan ng Nobyembre. Hataw Balita. Hindi na kailangang sumailalim sa swab test ang mga inbound traveler na pupunta sa probinsya ng Cebu. Ito'y matapos lagdaan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang Executive Order No. 43 para sa mas maluwag na protocol sa pagbiyahe. Epektibo ang EO simula noong Sabado, November 5. Ang mga fully vaccinated travelers ay hindi na hahanapan ng COVID-19 test result, pero highly encouraged o hinihimok ang mga hindi pa bakunado na sumailalim sa rapid antigen test 24 oras bago pumunta ng Cebu. May free test upon arrival naman sa Mactan Cebu International Airport para sa mga hindi nakakapagpa-test. Sa kaparehong EO, muling binigyang diin ng gobernador na optional na lang ang face mask sa Cebu at sa Paliparan. Hataw Balita. Patuloy na nadadagdagan ang bilang ng nasawi sa pananalasa ng Bagyong Paeng sa bansa. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na ito sa 156. 121 dito ang kumpirmado na habang 35 ang patuloy na binabalidate ng NDRRMC. Nasa 141 din ang sugatan at 37 pa ang nawawala. Mahigit sa 1.2 milyon na pamilya o may katumbas na mahigit sa 4.6 na individual ang naapektuhan ng bagyo. Nadagdagan din ang halaga ng nasira sa infrastruktura na nasa mahigit 4.3 billion pesos. Hataw Balita. Sinabi ng Department of Energy na maaaring magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga oil company sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Assistant Director Rodela Romero, maaaring bumaba ang kada litro ng diesel at kerosene ngayong Martes, November 8. Sa pagtaya ng Energy Department, nasa 30 hanggang 60 centavos ang pwedeng maging bawas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 75 hanggang 85 centavos naman ang inaasahang tapya sa kerosene. Kung may pagbaba sa presyo ng diesel at kerosene, maaari namang tumaas ng 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang halaga ng kada litro ng gasolina.
Paliwanag ng DOE, kabilang pa rin sa nakakaapekto sa bawas presyo ang pagbaba ng demand ng langis sa China dahil sa COVID-19 restrictions at pagtaas ng inflation, habang ang pagbabago naman sa klima sa ibang mga bansa at production cut ng oil-producing countries ang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng gasolina. Sa ngayon po, Sir Aljo, maraming nagli-lingers na factors sa merkado. Ilan sa kadahilanan sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay yung winter season, yung seasonality of demand. Alam naman po natin, kamukha sa LPG, ginagamit po siyang heating fuel sa Northern Hemisphere countries. Tapos po, kung natatandaan nyo rin po na itong buwan ng Nobyembre, ang sinabing production cut na gagawin ng OPEC member countries. At hindi pa rin po naman nasusolusyonan yung geopolitical conflict na nangyayari sa Russia at saka sa Ukraine. Ngayong araw, inaasahang i-anunsyo ng kumpanya ng langis ang final adjustment sa oil prices na ipatutupad naman sa araw ng bukas. Hataw Balita. Dedesisyonan ngayong araw ng provincial government ng Maguindanao kung ipagpapatuloy pa nito ang pagsasagawa ng search and rescue operations sa 17 pang mga nawawala matapos manalasa ang bagyong Paeng. Ayon kay Maguindanao Provincial Administrator Attorney Cyrus Torreña, may na-schedule na pagpupulong ngayong araw ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO kung ano ang magiging susunod na hakbang nito matapos silang payuhan ng Philippine Coast Guard o PCG na itigil ng search and rescue operations at lumipat na sa retrieval operations. Sa kasalukuyan, umabot na sa 63 ang mga nasawi sa Maguindanao dahil sa bagyong Paeng. 4,000 mga residente naman ang mga nananatili pa sa evacuation centers. Nananawagan si Torreña ng donasyon para sa pagpapatayo ng mga nasirang bahay ng mga naapektuhan ng bagyo. Hataw Balita. Nakararanas ngayon ng artificial coin shortage ang bansa. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito'y dahil may ilang Pilipino ang hindi ginagamit ang kanilang barya at sa halip ay iniipon na lamang ito. Upang masolusyonan ang nasabing issue, inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang automated coin deposit machines kung saan maaaring ihulog ng mga Pilipino ang kanilang barya para maging credit. Nakipag-ugnayan ng BSP sa ilang business groups gaya ng SM, Robinsons at Philinvest para magamit ang mga naipong credit sa kanilang establishmento. Pwede rin namang ilagay ng mga customer ang kanilang coin deposit sa kanilang bank account o e-wallet. Nasa 25 na CODM ang i-install sa mga piling lugar sa Greater Manila at ilang probinsya. Sa pamamagitan nito, may babalik sa circulation ng mga barya upang maiwasan ang kakulangan sa supply. Dagdag pa ng BSP, mas madadagdagan ang gastos ng gobyerno kung magpo-produce ng coins dahil sa shortage. Hataw Balita. Plano ng pamahalaan na magbigay ng mahigit 200 bilyong pisong ayuda para sa vulnerable sector sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa Office of the Press Secretary, ilalagay ang ayuda sa ilalim ng proposed 2023 national budget. Kabilang sa alokasyon ay cash transfers at subsidy programs na ipatutupad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Malaking alokasyon ang mapupunta sa Department of Social Welfare and Development para sa kanilang social assistance programs. Mabibigyan din ang Department of Health para sa kanilang medical assistance. Gayun din ang Department of Labor and Employment para matulungan ang mga displaced workers. Ang Department of Transportation para sa fuel subsidy ng mga tsupera. At ang Department of Agriculture para maayudahan ang mga magsasaka at mangingisda. Kabilang pa sa paglalaanan ng pondo para sa ayuda sa 2023 ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, Social Pension ng Indigent Senior Citizens at iba pa. Hataw Balita.
Sa pinakahuling vlog ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nais nito na palakasin ang sistema pagdating sa pagpapaabot ng tulong sa mga kababayang nakaranas ng matinding kalamidad. Kasunod ito sa kanyang ginawang pag-iikot sa mga apektadong lugar nang manalasa ang bagyong Paeng. Anya, sa pagbibigay ng tulong, hindi kinakailangan ng bureaucracy. Ang mahalaga umano maiparating sa mga nangangailangan ng tulong. Narito po at pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. Yan ang sinabi ko sa aking pag-ikot. Dapat ay padaliin natin yung pagbibigay. Dapat ay abot kagad. Nasa lanta na nga eh. Yan ang mindset na gusto kong sundan ng lahat ng ating ahensya pagdating sa disaster response. Na ang tulong ay wala nang pinipili. Nauna na rito, pinuri ng Pangulong naging effort ng mga ahensyang pangunahing naging katuwang sa pagpapaabot ng tulong sa mga taong apektado ng bagyong Paeng. Binigyan diin nito ng emphasis ang epekto ng climate change. Anya, hindi makatutulong ang paglalapastangan sa kabundukan, ilog at dagat. Malaki umano ang maitutulong ng pagtatanim ng puno na maaring makasalba sa sakuna. Hataw Balita. Nagsagawa ng bayanihan relief operations ang Office of the Vice President para sa mga nasalanta ng bagyong Paeng sa mga syudad ng General Trias at Imus sa Cavite. Nitong linggo, November 6, 3,000 food packs ang naibigay para sa mga biktima ng bagyo sa General Trias at 2,500 naman para sa Imus. Nauna na rito, tinungo ng OBP ang Leyte, Zamboanga, Antique at Maguindanao upang maghatid ng mga relief items para sa mga kababayan nating na biktima ng kalamidad. Kaysa ang Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na pamahalaan na ihatid ng OBP sa iba't ibang mga lugar ang tulong na kinakailangan ngayon ng ating mga kababayan, kabilang na ang bigas at iba pang supply ng pagkain. Hataw Balita. Muling inilunsad ng pamahalaan ang Kadiwa Store sa gitna ng hindi maawat na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Isinigawa ito sa Santa Cruz, Maynila nitong Sabado. Layo nito na mabigyan ng alternatibong mapagbibilhan ang publiko ng mga agricultural commodities sa mas mababang halaga. Ang programa ay inisyatibo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siya ring umuupong kalihim ng Department of Agriculture. Bukod sa agricultural commodities, pinalawig ang programa sa mga non-agricultural products na gawa ng lokal, micro, small and medium enterprises. Ayon kay Trade and Industry Assistant Secretary Dominic Tolentino, kabilang na rito mga produkto ng mga persons with disabilities at women advocacy groups nang sa gayon ay mabigyan sila ng pagkakataon na maibenta ang kanilang mga gawa. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga nakiisa sa programa. Hataw Balita. Nakarating ang BRP Melchora Aquino o MRRB 9702, isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard o PCG sa Iloilo Port, Lulan, ang relief supplies na hatid ng Department of Social Welfare and Development itong Sabado, November 5. Sa ilalim ng PCG Task Force Kalinga sa pamumuno ni Coast Guard Rear Admiral Juan Manuel D.F. Ramos Jr., aabot sa mahigit 10,000 family food packs, 300 pieces ng 6 na litro ng bottled water, 200 pieces ng 4 liter bottled water, 20,000 pieces slotted cartons ang na-turnover sa Office of Civil Defense at DSWD Region 6. Tulong-tulong sa isinigawang unloading operation sa mga tauhan ng MRRB 9702, Coast Guard District Western Visayas, Coast Guard Station Iloilo, Philippine Army at Bureau of Fire Protection na ibabahagi sa munisipalidad ng Ajuy, Malasan, Batad, Concepcion, Sara, San Dionisio, Leganes at Saraga na lubhang nasalanta ng bagyong Paeng. Hataw Balita. Nagsagawa ng inspeksyon si Mayor Rolando Uy kasamang ilang opisyal ng pamahalaang panglungsod ng Cagayan de Oro City Sabado ng gabi sa paligid ng Pogon Public Market, ang pinakamalaking pamilihan sa syudad.
Kita ang dami ng sidewalk vendors na kalimitang inirereklamo ng mga motorista na nagdudulot anyo sila ng trapiko sa lugar tuwing rush hour o simula alas 5 ng hapon sa lugar. Sa kabila nito, pinahintulutan ni Uy ang kanilang operasyon sa lugar upang bigyan umano sila ng pagkakataon na hindi mapigilan ang kanilang pinagkakakitaan at nangakong bibigyan ng maximum tolerance. Anya, hindi na mararanasan ng mga street vendors ang karate, isang lokal na katawagan na tumutukoy sa pagpapaalis sa mga nagtitinda ng walang permiso. Pinahihintulutan ng pamahalaan ang mga ito na manatili at maghanap buhay sa paligid ng pamilihan mula alas 6 ng hapon hanggang hating gabi. Ngunit inabisuhan ng mga ito na huwag lumagpas sa 1.5 meters at hindi makaharang sa kalsada. Ipinarating naman ni Uy na darating anyang panahon na maililipat din ang mga street vendors sa lugar kung saan hindi sila makakagambala sa daloy ng trapiko at mga tao. Hataw Balita. Simula ngayong araw, magpapatupad ng No Helmet, No Back Ride policy ang lokal na pamahalaan ng Taguig dahil sa mga napapaulat na mga aksidente sa lungsod. Ayon sa LGU, layunin nito na masiguro ang kaligtasan ng bawat rider, lalong-lalo na ng mga estudyante na papasok sa mga paaralan ngayong balik na ang face-to-face classes. Magpapakalat naman ang karagdagang traffic officers ang LGU upang masiguro na maipatutupad ang polisiya. Hataw Balita. Mabot na sa 39.2 million pesos na halaga ang naitalang pinsala sa nasirang mga ari-arian sa probinsya ng Cagayan, bunsod ng nagdaang bagyong Paeng. Si Christian Lopez humahataw. Hataw Balita. Sa inisyal na halaga na nilabas ng provincial government, umabot na sa 39,247,128 ang naging pinsala ng mga ari-arian sa probinsya. Sa ginawang monitoring ng Disaster Risk Reduction Advancement Office o PDRRMO sa agrikultura, ang may pinakamalaking pinsala na umabot sa 38,984,008. Batay sa datos ng PDRRMO, umakyat na sa 14,155,727 ang naging pinsala sa mga pananim sa mais. Habang 720 naman ng mga magsasaka ang apektado na may pinsalang umabot sa 12,564,470 sa palay at 315 magsasaka ang naapektuhan sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Nasa 2,631,461 ang naging pinsala sa fisheries at sa ibang pananim umabot sa 9,632,461 ang nasira. Sa livestock, umabot naman sa 263,123 ang nasira mula sa tatlong bayan ng Lalo, Amulong at Tuguegarao City. Nagpapatuloy naman ang ginagawang assessment ng Cagayan Provincial Council sa mga naging pinsala ng nagdaang bagyo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita. Posibleng i-relocate sa mas ligtas na lugar o di kaya ibalik sa kani-kanilang probinsya ng lokal na pamahalaan ng Lucena City ang mga Samal Badjao na naninirahan sa tabing dagat ng Lucena City. Ito'y matapos wasakin ang kanilang bahay ng bagyong Paeng nitong nakaraang linggo. Si Japheth Cablaida, humahataw! Hataw Balita. Nananatili pa rin sa evacuation centers ang nasa 300 Samal Badjao matapos mawasak ang kanilang bahay sa pananalasa ng bagyong Paeng sa Lucena City. Sa 50 bahay sa tabing dagat sa Barangay Dalahican, 4 na po sa mga ito ang nawasak. Bukod sa supply ng pagkain, nagpadala na rin ang City Health Office ng doktor at nurses para sa may mga karamdaman at namahagi na din ng mga gamot. Kaya naman relokasyon o ibalik sa kanilang probinsya ang plano ng pamahalaang lokal ng Lucena para sa mga Samal Badjao upang makapamuhay sila ng payapa at nasa ligtas na lugar lalo na sa panahon ng sakuna. Sa tingin niyo, timely ngayon gagawin? Yes, noon pa naman ay plano na natin. Nakita kasi natin ang pagka-risky ng lugar. Actually, yung ating mga kapatid na Badjao ay willing naman na magkaroon sila ng area. So, ang unang initial pa nga, ang gusto nila malapit sa dagat.
Kaya lang ang problema nga, pag malapit sa dagat, ganyan naman ang nangyayari. So, buhay naman nila yung maapektuhan. At the later on, tayo pa rin mga nanunungkulan at yung mga otoridad ang mamumroblema. Subalit ayon sa Pangulo ng Samal Badjao sa apektadong lugar, yung binigaan na kami ng mga portes o sa SWD, mabuti na kami, tulungan nila dati. Gusto namin ngayon, hindi na kami lilipat, dito na kami. Pag may tumulong sa amin, gusto namin bahay na lang. samantala, bagamat 3 bahay lamang ng mga Badjao ang nawasak ng bagyo sa kalapit barangay na Barangay Bara, kaparehas din ang kanilang suliranin dahil nasa peligrong lugar ang kinatitirikan ng kanilang bahay. Sabi ko, ako may suggest po sa nila kung kakayanin po ng LGU ito. I-relocate sa isang lugar yung mga Sama Badjao. Doon bigyan ng lahat ng pangailangan. Libawa center, school para sa kanila na may magtuturo. Ano po? At alimbawa, yung malayo sa poblasyon. Maging ang pagbibigay sa kanila ng livelihood programs at iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Dapat din nila na pagtuunan ng pansin ng National Commission on Indigenous People ang kapakanan ng mga katutubo. Ngayong araw nakatakdang pagpulungan ng lokal na pamahalaan ng lungsod kung i-relocate o isa sa ilalim sa Balik Probinsya Program ang mga katutubong apektado ng bagyo sa syudad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Japet Kablayda, humahataw. Narito po ang latest sa kalagayan ng mga gurong lula ng isang bus na nahulog sa bangin sa Orani, Bataan itong Sabado. Si Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita. Napalitan ng isang malungkot at di malilimutang aksidente ang babaunin sanang makabuluhang leksyon at masayang karanasan ng mga gurong galing sa isinagawang Gender and Development Activity sa Orani, Bataan nitong Sabado. Ito'y matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang bus ng 47 guro mula sa iba't ibang paaralan sa elementarya at sekundarya ng Quezon City sa bangin ng Barangay Tala sa Orani, Bataan. Rumesponde naman ang pinagsanib na puwersa ng UNTB News and Rescue, Metro Bataan Development Authority, Bureau of Fire Protection ng Orani, Balanga at Subic, MDRRMO Orani, PNP Orani, Barangay Tala DRRMO at ilang miyembro ng Fraternal Order of Eagle. Ayon sa pagsisiyasat ng mga otoridad, napag-alamang mechanical failure ang naging sanhi ng aksidente na nagresulta sa pagkawala ng preno at kontrol ng bus kaya ito nahulog sa bangin. Isinugod sa magkakahiwalay na ospital ang mga guro. 3 sa mga ito ang dinala sa Bataan Provincial Hospital at 18 sugatan ay binigyan ng paunang lunas at dinala sa Medical Station ng Bataan PDRRMO upang sumailalim sa psychological first aid at stress debriefing. Dead on arrival naman sa Orani District Hospital ang isang guro ng Payatas B Elementary School na kinilalang si Ginang Janice Pontillas. Sa kasalukuyan, ayon kay Orani PNP Chief of Police Major Larry Valencia, ay nakauwi na ang mga guro na isinugod sa mga pagamutan sa kanilang mga tahanan na nagtamo ng ilang galos sa kanilang katawan at ang labi ng nasawing guro. Ang naging cause po ng aksidente is mechanical failure. So nawalan po ng preno yung sinasakyan po ng bus, which is naging dahilan po ng kanilang pagkakahulog sa bangin po. Kasama po din po nakauwi na itong mga sinugod sa hospital at yung pong ating isang casualty na iuwi na rin po sa kanyang kahalan po. Binigyang diin din ni Major Valencia ang kahalagahan ng ginagampanang tungkulin ng mga rescue team sa mga ganitong pagkakataon. Napakahalaga po ng ginagampanang tungkulin ng ating mga rescue team kasi dirigin mo yung immediate response na makapagsalit po ng buhay na instead ng ma-risk pa yung buhay na isisig po at naidadala po kagad dito sa mga pagkamulan. Sa bahaging ito, bumulusok ang bus na lulan ang mga gurong pauwi na sana sa Quezon City na nagresulta sa pagkasawi ng isa sa kanila. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Melanio Aquino, humahataw! Hataw Balita. Isang hinihinalang improvised explosive device o IED ang sumabog
sa isang bus sa Purukbel, Barangay New Isabela, Tacurong City, Sultan Kudarat. Nangyari ang pagsabog dakong alas 11 ng umaga kahapon, ika-6 ng Nobyembre. Sa inisyal na impormasyon mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tacurong, isa ang nasawi at habang 11 naman ang sugatan dahil sa pagsabog. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga pulis. Agara namang nagpaabot ng tulong ang DSWD-12 sa mga biktima ng bus bombing. Sa pamamagitan ng Crisis Intervention Unit o CIU Sultan Kudarat, nagbigay ang ahensya ng financial assistance sa mga nasabing biktima. 10,000 burial assistance ang ibinigay sa nasawi sa pagsabog, habang 5,000 naman para sa sugatan at guarantee letter para sa kanilang hospital bill. Magbibigay rin ng psychosocial intervention ang ahensya para sa 7 outpatient victims. Hataw Balita. Pagsabog ng isang improvised explosive device o IED sa loob ng isang bus sa Tacurong City kahapon, kinundina ni Tacurong City Mayor Joseph Lechoncito. Pakinggan po natin ang naging pahayag ni Lechoncito ukol dito. Kasunod ng insidente, nakipagpulong ang alkalde sa matataas na opisyal ng pulisya sa lungsod upang imbestigahan kung sino at anong motibo ng mga nasa likod ng pagpapasabog. Tiniyak naman ng alkalde na magpapaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan sa naulilang pamilya ng namatay at sa mga sugatang biktima. Hataw Balita. Mahigit 700,000 pisong halaga ng umano'y kush at liquid marijuana nasabat ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency sa Parañaque City. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Arestadong isang lalaking claimant ang umano'y parcel na may lamang illegal na droga matapos ang isinagawang control delivery operation ng Bureau of Customs o BOC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Parañaque City nitong Biyernes. Ayon sa BOC, dumating sa bansa mula sa Culver City, California, USA ang naturang parcel noong October 28 at idineklarang sweater gifts. Sa isinagawang inspeksyon, nadiskubre ang nasa 588 grams ng umano'y kush at 45 peraso ng vape cartridge na hininala namang may lamang liquid marijuana. Tinatayang nasa 925,000 pesos naman ang kabuuang halaga ng mga nasabat na illegal na droga. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Sa pinaigting na operasyon kontra illegal logging ay na-recover ng Community Environment and Natural Resources Office o CENRO ang mahigit 20 pirasong tabla na abot sa 267 board feet na nagkakahalaga ng 15,000 piso. Nakumpiska mga ito sa isang bahay sa barangay JP Laurel sa Santa Maria, Laguna at wala umanong maipakitang kaukulang dokumento ang mga ito ayon sa CENRO. Gayunman, maaari namang magpasa ng kaukulang dokumento ang may-ari ng mga kahoy sa CENRO sa Santa Cruz. Sasampahan ng kaso ang may-ari ng mga kahoy kung walang may pakitang sapat na dokumento ang mga ito. Kasong paglabag sa Presidential Decree No. 705 Series of 1975 o Forestry Reform Code of the Philippines ang maaaring isampa sa may-ari ng mga kahoy. Hataw Balita. Magpapatupad na ng surprise inspection ang Bulacan Philippine National Police sa mga pagawaan ng paputok sa probinsya. Ito'y upang maiwasan ang pagsabog ng mga iligal na pagawaan ng paputok. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Mag-ikot ng Philippine National Police sa mga pagawaan ng paputok sa Bulacan. Dito sisiyasati ng ahensya kung legal ang operasyon ng mga ito at kung nasusunod ang safety guidelines na ipinatutupad ng pamahalaan. Kasunod ito ng nangyaring pagsabog ng isang pagawaan ng paputok sa Santa Maria, Bulacan na ikinasugat ng 8 individual. Natuklasan sa investigasyon ng mga otoridad na iligal ang operasyon ng nasabing pagawaan. Ayon kay Bulacan Provincial Director Police Colonel Relly Arnedo,
Nagbigay na sila ng direktiba sa lahat ng mga police station sa lalawigan para sugpuin ang mga illegal na paggawaan ng paputok. Kakaroon ng intensified surprise inspection sa lahat ng mga paggawa ng paputok. Province-wide po yung directive ko po, buong Bulacan. Ayon pa kay PD Arnedo, nitong nakarang linggo ay pinulong na nila ang ilang mga paggawaan at nagtitinda ng mga paputok sa Bulacan. Nagkaroon na kami ng initial sa mga manufacturers saka itong mga dealers. Nagkaroon na kami ng initial na dialogue dito para dun sa mga dissemination namin ng safety protocol saka yung iigpitan na namin dahil palapit na yung December. Panawagan din ng PNP sa publiko, isumbong sa mga pulis ang mga makikita nila na illegal na paggawaan ng paputok, lalo na kung ito ay nasa residential area at patagong gumagawa ng ipinagbabawal na paputok. Ito po yung mga illegal kasi nasa loob ng mga compound, mahirap namang pumasok sa mga bayan-bayan. Hinikayat natin yung mga kababayan natin dito sa Bulacan para ipagbigay alam sa atin yung mga illegal na paggawa ng paputok para magkaroon na tayo ng prevention para hindi na maulit po yung nangyari. Sa mga nais magbigay ng impormasyon sa Bulacan PNP, maaaring mag-text o tumawag sa PNP hotline number 0998-967-3188. Tiniyak ng PNP na iingatan nila ang pagkakakilanlan ng sino mang magbibigay sa kanila ng impormasyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahakalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Patay ang isang hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA sa nangyaring umano'y engkwentro sa pagitan ng mga sundalo ng 23rd Infantry Masigasig Battalion sa Sitio Tacuba, Barangay Rizal sa Buenavista, Agusan del Norte, Biyernes ng gabi. Ayon sa mga otoridad, tumagal ng 10 minutong palitan ng putok na nangyari habang sila ay nagsasagawa ng isang combat operation nang biglang makaharap nila ang nasa 5 miyembro ng NPA. Iniwan umano ng mga bandido ang kanilang posisyon sa gitna ng labanan at naiwan ang katawan ng napatay na kasamahan. Na-recover din ng mga sundalong isang baril at bala mula sa pinangyarihan ng engkwentro. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng napatay na umano'y rebelde. Tiniyak naman ng hepe ng NASIA Lieutenant Colonel Jeffrey Balingaw na tutulungan nila ang mga rebeldeng nagnanais sumuko sa pamahalaan at makatatanggap umano sila ng mga benepisyo at serbisyo mula sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Tulong muna bago balita. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na naaksidente sa motorsiklo sa Tanza, Cavite madaling araw ng Sabado. Si Aris Silvestre, humahataw! Hataw Balita! Pasadong 1:00 ng madaling araw ng Sabado nang madatna ng UNTV News and Rescue Team Cavite ang aksidente ng 2 lalaki sa motorsiklo sa may bahagi ng Linet, Barangay Biga sa Tanza, Cavite. Kinilala ang isang biktima na si Andy Puentes, 28 anyos, residente ng Sanha Mayor, Tanza, Cavite. Nagtamo si Puentes ng pananakit ng likod at pagdurugo ng bibig na agad namang nilapatan ng first aid ng rescue team. Matapos naman mabigyan ng pangunang lunas ang biktima, agad na dinala ito sa General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Habang ang isa namang biktima ay dinala ng barangay ambulance ng Sanha Mayor, Tanza, Cavite sa isa pang malapit na ospital. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aris Silvestre, humahataw! Hataw Balita! At Gladys, tayo ay nag-aanyaya sa ating mga kababayan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 6 na tayo, mamayang 7:00 po ng gabi at mapapanood po yan sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International.
Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service at channel. Kaya subscribe, like, and share. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ikapito sa buwan ng Nobyembre 2022. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gladys Tuwabi. Ako naman po ang inyong amigo Sherwin Kulubong at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po sa Diyos at magandang umaga.